Hoy Pinoy, kamusta kayo? Welcome back sa ating serye, Tama Legal Makadiyos. Ngayon, episode 6 na tayo at ang topic natin ay medyo masakit pero kailangang pag-usapan. Toxic Filipino Hospitality. Alam mo yon? Yung sobrang pagbibigay natin kahit wala na tayong matira para sa sarili natin. Kilalang kilala ang mga Pilipino sa buong mundo sa pagiging hospitable. Kapag may bisita, todo bigay tayo. Ilalabas natin ang pinakamasarap na pagkain, ipapahiram ang pinakamagandang kwarto, at gagawin ang lahat para maging komportable sila. Maganda yan, di ba? Pero paano kung ang pagiging hospitable na ito ay nagiging dahilan na para tayo mismo ang maghirap? Halimbawa, may dumating kang bisita, pero sakto lang ang budget mo para sa pamilya mo this week. And dahil sa hiya at sa kagustuhang maging magandang host, uutang ka pa para lang makapaghanda ng bongga. Pag-alis ng bisita, problemado ka naman kung paano babayaran ng utang at kung anong ipapakain sa pamilya mo sa mga susunod na araw. Diyan pumapasok ang pagiging toxic ng hospitality. Nakaugat na kasi sa kultura natin ang pagiging mapagbigay. Simula pa sa mga ninuno natin, mahalaga ang pagtanggap ng bisita. Ito ay simbolo ng respeto at pakikipagkapwa-tao. Pero sa paglipas ng panahon, parang na-distort ang konsepto na ito. Naging isang social pressure na kailangan nating i-please ang lahat kahit nakapalit nito ay ang sarili nating kapakanan. Yung tipong nakakahiya naman kung konti lang ang handa o kaya baka isipin nila kuripot tayo. Pero ano ba ang sinasabi ng batas at moralidad tungkol dito? Simple lang, ang sobrang pagbibigay na ikalulubog mo ay hindi mabuti at hindi rin tama. Hindi ito sustainable. Ang moralidad ay hindi lang tungkol sa pagiging mabuti sa iba. Kasama rin dito ang pagiging responsable sa sarili at sa pamilya. Hindi mo pwedeng pabayaan ang mga direktang responsibilidad mo para lang sa panandaliang pagpapasikat o pagpapakitang gilas sa iba. Ang pagtulong at pagiging bukas palad ay dapat laging may limitasyon. Ngayon, tingnan natin sa perspective ng Biblia. Maraming bersikulo ang nagsasabi tungkol sa pagbibigay. Sabi sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi sa kalungkutan o sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang susi diyan ay ayon sa ipinasya ng puso at masaya. Hindi ka magiging masaya kung ang pagbibigay mo ay sapilitan at magdudulot sa iyo ng stress at problema. At sinasabi rin sa Proverbs 21:20, may mahalagang kayamanan at langis sa tahanan ng pantas, ngunit nilalamon ng mangmang. Ang isang pantas o matalinong tao ay marunong mag-ipon at mag-manage ng resources. Ang pagiging one-day millionaire para lang sa bisita ay isang uri ng kamangmangan na tinutukoy dito. Hindi sinasabi ng Biblia na maging madamot ka, pero tinuturuan tayo na maging matalino sa paggamit ng ating mga biyaya. Magbigay ng tama, hindi nang ikasisira mo. May isang sikat na kasabihan na tamang-tama dito. You can't pour from an empty cup. Paano ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo ay nangangailangan ng tulong? Paano ka mag-aalaga sa iba kung ang sarili mo ay napapabayaan mo na? Bago natin punuin ang tasa ng iba, siguraduhin muna nating may laman ang sarili nating tasa. Kaya mga kababayan, hindi masamang maging hospitable. It's one of our best traits. Pero kailangan nating matutunan ang balanse. Matuto tayong magsabi ng hindi kung kinakailangan. Matuto tayong magbigay base sa ating kakayahan, hindi base sa pressure ng lipunan. Ang tunay na bisita na may mabuting puso ay may intindihan ang sitwasyon mo. Hindi nila gugustuhing maging pabigat sa iyo. Tandaan, ang pagiging responsable sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang paraan para masiguro na kaya mong magpatuloy na tumulong sa mas makabuluhang paraan sa hinaharap. Let's redefine Filipino hospitality. Magawin natin itong genuine, sustainable at hindi toxic. Maging mapagbigay tayo pero maging matalino rin. Salamat sa panunood at pakikinig. Sana may natutunan kayo ngayon. Ano ang opinyon nyo sa toxic Filipino hospitality? Mag-comment kayo sa ibaba
Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa susunod nating episode. Ito ang Tama, Legal, Makadiyos. Hanggang sa muli,